Gandang umaga po sa bawat isa. Amen. Katiin nyo pa ang katabi nyo, katiin nyo. Morning, Lord. Sige po, tayo pong bago tayo masimula, tayo pala tayo lupod at manalangin. Aming Diyos, nakilang mga salamat po Diyos sa panibagong araw na ibinigay mo sa bawat isa. Amin, Lord. Salamat po, Panginoon, sa bawat pagkakataon, Panginoon, na ibinigay mo sa amin upang ikaw ay aming mapapurihan, upang ikaw ay aming masamba, Lord. Salamat po, Diyos. At hayaan mo, Lord, na samahan mo kami mula simula hanggang katapusan ng aming pananambahan. At ikaw po, Panginoon, ang magmi-minister sa bawat isa sa amin, Lord. At hayaan mo, Lord, na salita ng mahayag sa umaga nito, Lord, ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. At hayaan mo ito ng iyong salita ay aming panghawakan at magamit sa aming pang-araw-araw ng buhay, Lord. Salamat po, Panginoon, muli sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang kadakilaan, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Freedom from the bondage. Amen. Yung sa freedom, yung nakita natin sa illustration, may kadena. Sino po rito ang naranasan ng makadena? Nung masabi po na ang ating team sa month na ito ay about freedom, sinerge ko po yung note ko, freedom. Ang dami na pong sermon na nagawa about freedom. Sabi, unang ano ko, ba't umulit na naman tayo? Pero na-realize ko, nung sa huling sermon ko about freedom, kung sino man ang nakakatanda, yung nasa kuweba, dahil sino nakakatanda doon, yung nasa kuweba, nasa burol, na siya ay ikinadena, ikinulong ng kanyang pamilya, kinadena, maging ng kanyang komunidad doon sa kuweba, doon sa burol. Mag-isa na siya doon at binibigyan na lang ng pagkain. Bakit? Dahil siya ay nakakaperwisyo, dahil siya siguro ay nawawala, wala na sa sarili pag-iisip, dahil siya ay nasa bondage ng evil spirit. Diba? Nung tinuro ko, naalala ko, nung natatanaw pa niya yung papalapit ng Panginoong Jesus, hindi pala niya nakikita ang Panginoong Jesus ng panahon na yun. Pero siguro narinig na niya. Nung nakita niya natatanaw, nasa burol siya, nasa kuweba, nakita niya paparating yung mga disciple kasama ang Panginoong Jesus. Biglang nawala sa kanyang pag-iisip, luminaw ang kanyang pag-iisip. Ibig sabihin, lumaya ang kanyang kaisipan at nakilala niya ang Panginoong Jesus. Pagkamat hindi pa niya namimit, nakakausap ng personal. Diba? Tapos maya-maya, nasa bondage na naman siya ng pagkademonyo, ng evil. Diba? So, ibig sabihin, yung freedom o yung pagka-bondage o pagka-alipin natin, maaaring pabalik-balik katulad ng evil process na yun. Diba? Habang tumatakbo siya, minsan natatauhan, minsan gustong pumatay. Diba? Habang siya pababa, gano'n na naging attitude niya. Mapuposes, lalaya, mapuposes, lalaya. Sino gano'n? Pag nasa church, malaya. Paglabas, mapuposes. Pag nakakita ng kapatiran, malaya.
Pagkasama na yung iba na hindi Kristiyano, puses. Sino ganun? Ako lang? Sige, kayo na matino. Ako lang pala. Sino na nakaranas ng mga kadena? Sa sobrang kakulitan, meron ganun yan. Sa sobrang kakulitan, kinadena ng magulang. Pag tinutuho nyo si Aser, disciple ko yan. Di ba? Sino naranasan ng makulong? Wala ba? Puro ako lang. Puro ako lang pala. Sino naranasan ng matakpan ng bibig? Amen. Yung ba may gusto kang sabihin, ayaw ipasabi, tatakpan mo yung bibig mo, kahit nagpipiglas ka na. Amen. Di ba? Freedom. Madalas natin marinig dito sa mundo. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of expression, freedom of the press, freedom to choose. Pero ano po ang freedom na ating pag-uusapan ngayon? Sa mundo na ang bilis mag-cancel, ang Diyos ang nag-a-adapt at hindi nag-give up sa bawat isa sa atin. Bagamat nakikita ng Diyos na tayo ay may mga bagay na tayo ay under bondage pa sa isang parte ng buhay natin. Pero ang Diyos gusto niya na tayo ay totally malaya. Maaaring malaya kami natin, pero nakakadina ang paa natin. Maaaring malaya ang kamay at paa natin, pero nakapikong ang bibig natin, nakabusan ang bibig natin. Ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, freedom indeed. Malayang malaya. Kagaya ng inawit po natin kanina, praise and worship. Malaya, malayang, malayang, malaya. Diba? Tanong, sino po dito na-cancel na? Na-cancel, na-suppress, nawalan ng kalayaan, Amen. pinigilan ng kalayaan. Yeah. Totoo naman minsan eh. Yeah, totoo naman minsan na hindi mo na dapat gawin niya kasi may asawa ka na. Hindi ka na malaya, kagaya na sa kang binata o dalaga. Pag may asawa ka na, hindi ka na malaya sa ganun. Yeah. May invitasyon. Sino dito na-cancel na? Sa pamilya, sa eskwela, sa GC, sa common section. Masakit, di ba? Isang mali lang natin, buong pagkatao mo na yung nahusgahan. Pero today, pag-uusapan natin yung God na hindi kailanman ikaw ika-cancel. Danas na danas ko eh. Diba? Nung ikaw sa pamilya mo, ikaw ang black sheep, ikaw ang masama, ikaw ang ikaw ang pasaway, ikaw ang walang kinabukasan, ikaw ang bulak-bulero, di ba? Ikaw na lahat. Pero ang tanong,
Pag may ganun na nag-aakusa, ano ang dapat natin action? Ito po ang tatlong bagay, ang tatlong kasinungalingan na gustong i-cancel sa ating kalayaan. 3 lies. Una, free from fear of the future. Yun siya sabi ko na dito sa Romans 8:32, sabi nito, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Minsan tayo mga tao, tayo mga Kristiyano ay bilanggo ng takot sa ating kinabukasan. Bilanggo daw tayo ng takot sa ating hinaharap. Kaya ang lies na patuloy na inuungkil-kil ng kaaway sa ating buhay, sa ating isipan, wala, baksak ka, bulang-bulero ka, hindi ka makakagraduate, wala kang future, gandyan ka na lang. Di ba? Yung may ganun, na para bang binibilang mo ka sa pagkatakot natin sa ating future, sa ating kinabukasan, sa ating hinaharap. Pero ang katotohanan niyan doon sa Romans 8:32, kung binigay ng Diyos Ama si Jesus, kanyang bugtong na anak, bakit hindi niya maibigay ang lahat ng kailangan mo? Kung tayo daw ay natatakot sa ating future, bilanggo sa ating future, sa ating hinaharap, sa ating kinabukasan, sa kinabukasan natin at kinabukasan ng ating pamilya, ito po isipin natin, ito po ang bulit-bulayin natin. Romans 8:32. Kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, how much more pa kung anong hilingin natin na hindi niya ibibigay? Si Lord parang magulang yan natin, di ba? Di ba, binili ka ng pinakamamahaling console, game console. Binigyan ka naman ng pinakamamahaling game console. Siyempre, ini-expect mo na ipuprovide ng magulang mo dahil ibigay ka ng pinakamamahaling game console, expect mo na magulang mo ay may ibibig, mapuprovide sa iyo ang internet, mapuprovide sa iyo ang bayad ng kuryente. Amen. Pag binigyan ka ng magulang mo ng cellphone, ng mahaling cellphone, syempre kasunod nun, ibibigay ni Lord ng load. Ganon din po ang Diyos. Kung ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, how much more na ibigay sa atin lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating gusto, lahat ng ating kailangan sa ating kinabukasan. Kung di niya pinagdamot ang kanyang bugtong na anak, trabaho pa ba? Kagalingan pa ba? Edukasyon pa ba? O jowa pa ba? Lahat yan kayang ibigay ni Lord. If God gave His Son, so He can give to us everything. Kaya stop saying, paano na ang kinabukasan, paano na ang anak ko? Stop saying, paano na, what if? And start saying, God got me. Nasa akin ang Diyos. Kakampi ko ang Diyos. If God is for us, who can be against us? So, sino matatakot sa kinabukasan? Kaya, yung fear of our future, diyan minsan tayo nababandis na dapat tayo ay malaya. Hindi na dapat natin problemahin yan. O problemahin man natin, hindi dapat
daw tayo maapektuhan. Bakit? Kung tayo nananampalataya doon sa Diyos na ibinigay ang kanyang buktong na anak, ibibigay din niya ang ating lahat ng pangangailangan. Pangalawa, free from accusation. Una, free from the fear of our future. Pangalawa, free from accusation. Bilang grupo pa tayo ng paratang sa nakaraan natin? Paratang ng mga nakaraan nating nagawang mali, nagawang kasalanan. Dito po sa Romans 8:33 to 34, sino ang magsasakdal ng anuman lamang sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay umaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. O yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Kung atin pong hinihimayin yung verse na yan, napakaganda po. Ang bawat po, isa po sa atin ay may accuser. Ang bawat isa po sa atin ay may accuser. Sino? Trabaho po ni Satanas yan. 24/7 si Satanas ay nambubulong, nambubuyo, nanliligalig, lalo na sa bawat Kristiyano. Amen. Pati nga, kahit nga tayo natutulog eh. Pwede tayo ligalisin ni Satanas eh. Bigyan ka rin ng panaginip na kung ano-ano. Tapos i-interpret natin na minsan yung ang makakahadlang. Yung ang nagbibigay sa atin ng bondage. Sabihin sa atin, hindi ka karapat dapat. Palagi mo ang ginagawa yan. Yan ang kahinaan mo. Ganyan ka dati, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Amen. Yan ang madalas ibulong ng kaaway sa atin. Pero ang truth, sino magkaakusa? Ang Diyos na nagpapawalang sala, si Jesus ang abogado mo. Doon po sa verses 33 to 34, ang Diyos po ang ating judge. Verse 33, Jesus ang ating lawyer, tagapagtanggol. Dito po sa verse 33 sabi dito, ang Diyos ay ang umaring ganap. At sa verse 34, na siya namang namagitan dahil sa atin. Panginoong Jesus, siya namamagitan dahil sa atin. Patuloy tayong pinagtatanggol ng Panginoon. Patuloy tayong pinagtatanggol ng Lord. Bagamat patuloy tayo napupunta sa bondage, nakakadena tayo ng kasalanan, nakakadena tayo ng masasamang ugali, pero patuloy pa rin tayo. Nag-aabogado si Jesus sa atin. Imagine, nasa korte ka, tapos lahat ng kaibigan mo, yung mga bashers mo, itinuturo, makasalanan ka. Ikaw ay may kasalanan, may ginawa kang kasalanan. Tapos biglang tatayo si Jesus sa harapan doon sa husgado. Sabi niya, ako na nagpiyansa, ako na sasalo ng parusa, ako na ang tutubos sa kaso niya. Ano sasabihin ng judge? Case closed. Napatawad ka na. Tinubos na ang bawat isa sa atin sa lahat ng ating kasalanan. Amen.
Pero hindi pa mahabang panahon. Kagaya nga ng kwento ko, yung madalas kong kwento, yung magkaibigan, yung mag-best friend sila mula ng pagkabata. Magkaibigan sila, tapos nagsusumpahan pa sila na pre, walang iwanan. Hanggang sa wakas, walang iwanan, tayo pa rin ang magtutulungan. Tayo pa rin ang magpapasakitan sa hirap at ginhawa. Hanggang sa lumaki sila, tumanda sila, yung isa napariwara, hindi nakapag-aral, nakapabarkada sa iba, dahil kahiwalay sila eh. Yung isa nag-aaral sa Maynila, nag-aaral ng Abugasya, nakatapos, alay yung isa, hindi nakatapos at napariwara ang buhay. May napaniwala ang buhay every time na magkakaroon siya ng kasalanan, ng krimen. Laging tinatawagan niya yung kaibigan ng abogado. Pre, nakabugbog ako eh. Baka pwede pagtanggol mo. So yung abogado kaibigan, since nagsumpaan sila na sila yung walang iwanan, magtutulungan sila habang buhay. Dahil papanalo niya sa kaso, dahil pagtatanggol niya sa kaso. At marami pang beses na dumating sa buhay nila na ganun nga ang nangyayari, na kada magkakasala o magkakaroon ng krimen yung kanyang kaibigan, ay patuloy niya yung pagtatanggol. Pero ng one time, nakapatay ng tao, tinawag niya uli ang kaibigan niyang abogado. On that time, sinagot siya ng kanyang kaibigan. Pre, mula pagkabata natin, wala tayong iwanan. Nagtutulungan tayo, pinagtatanggol kita. Marami kang kasong nagawa, pero napagtanggol kita. Napagpiyansa kita. Na ipanalo mo ang kaso mo. Pero this time, hindi na kita matutulungan. Bakit? Kasi this time, darating ang panahon, si Jesus ay hindi na nating abogado. Si Jesus na ang judge natin pagdating ng panahon na hindi na tayo may pagtatanggol. Binigyan na tayo ng mahabang panahon para tayo pagtanggol ng ating Panginoong Jesus sa ating mga bawat nagagawang kasalanan, sa bawat ating nagagawang pagkakamali. Nandiyan ang Panginoong Jesus, pinapatawad tayo, napapawalang sala tayo, pero darating ang panahon, sa huling panahon, siya na po ang huhukom. Kaya mga kapatid, ibig sabihin dito, huwag tayong laging bilanggo ng ating mga nakaraang pagkakasala. Huwag tayong patatangay sa mga gawa ng kaaway na patuloy na nilukil sa ating mga puso at isipan na tayo ay hindi karapat-dapat sa ating Diyos. Amen. Sabi nga sa TikTok, isang mistake, cancel ka na. Pero sa krus, isang sacrifice, forgiven. Pag sinisi tayo ng kaaway, pag inakusahan tayo ng kaaway, ano sabi? Sabihin natin sa kaaway, paid na yan. Paid na ako. Tinubos na ako, tinubos na tayo. Pangatlo po, free from separation. Sa Romans 8:35-36, sabi po rito, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig o ang kagutom? O ang kahubaran o ang panganib o ang tabak?
Gaya na nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Amen. Si Pablo naranasan ang lahat ng bagay. Ito, inisa-isa na nga yun. Kapighatian, kahapisan, halos magkakapareho yun, di ba? Ano pagkakaiba ng kapighatian, kahapisan, pag-uusig, kagutom, o kagutuman, kahubaran, panganib, pati sword, pati tabak. Ibig sabihin, naranasan ko lahat ni Pablo yun. Pero sabi ni Pablo, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Yung bang kahapisan? Yung bang pag nahapis ka, ayaw mo na kay Kristo? Ayaw na natin kay Kristo? Yung bang pag-uusig? Na pag may umuusig pa sa atin, inuusig tayo ng kaaway, ayaw na natin kay Kristo? Yung bang kahubalan? Yung bang kagutuman na pagka tayo walang makain o wala tayong trabaho ay aayawan na natin si Kristo? Pihiwalay na tayo kay Kristo? Yung bang kahubaran? Yung bang panganib? At yung bang tabak ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Si Pablo, naranasan po niya lahat yan. Naranasan po ni Pablo lahat yan. Pero, pinakita ni Pablo na sa lahat ng bagay na naranasan niya yun, na pawang masasama laban sa kanya, ay hindi niya hinayaan na siya ay mawalay kay Kristo. Hindi niya hinayaan na siya ay tumalikod kay Kristo. Pag may problema ka, ibig sabihin, pinababayaan o ihiwan ka ni Lord? Hindi, yun ang kasinungalingan. Nahihiyaan sa atin ang kaaway. O, totoo ba yung Diyos mo? Bakit ka naghihirap? Bakit may malubha kang karamdaman? Bakit hanggang ngayon wala kang jowa? Eh, nakasinungalingan na yung ukil-ukil sa iyo. Oo nga, no. Mula nang maging Christian ako. Diba? Pero ang katotohanan, doon sa Romans 8:35, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Wala. Nilista na lahat ni Pablo. Anxiety, rejection, heartbreak, failure, famine, danger, family problem. At inisip na niya lahat ang worst scenario. Yun po ay hindi nakapaghiwalay kay Pablo sa paglilingkod kay Kristo. Hindi sinabi ni Lord na wala ang bagyo sa buhay natin. Kundi si Lord, sinabi niya, sasamahan kita sa gitna ng bagyo. Si Lord hindi kaya unfriend pagka nagkasala ka, pagka nagkamali ka. Si Lord hindi kayo bablock. Si Lord hindi kayo mute. Kahit close ka niya, minsan kasi tahimik ka, pero nandyan pa rin siya. Sa verse 37, sabi dito, we are more than conquerors. Hindi lang tayo survivor sa lahat ng problema, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng gawa ng kaaway para tayo ay manatiling may takot, para tayo may takot sa future natin, para tayo ay manatiling umiwalay kay Kristo. Sabi niya, hindi lang tayo survivor, mananagumpay tayo, at hindi lang tayo basta mananagumpay, more than conquerors. Amen. Higit pa tayo sa mananagumpay. Pag
tayo ay patuloy na mananatili kay Kristo. Di ba? Pag tayo ay patuloy pa rin na kay Kristo. Di ba parang wifi signal? Kahit lang pader, kahit lang bayan nakahanda, pero yung pag nakakonect tayo kay Kristo, siya ang main router, may signal ka pa rin. Amen. Para tayong, sabi dito, para tayong mobile game rank, matalo ka man, 10 beses, hindi nagbabago yung account mo. Hindi ka mati-demote. Tawa si Ken. Hindi ka mati-demote. Bakit? Ganyan tayo kay Lord. Anak pa rin tayo ni Lord. Kahit daw Spotify playlist, kahit skip mo yung kanta, andun pa rin sa playlist. Hindi tinatanggal ni Lord yung pangalan mo sa anak niya. Manatili tayo connected kay Lord. Manatili tayo, ano man ang mayari sa buhay natin, hindi yun ang dahilan para tayo ay mahiwalay sa pag-ibig, sa kaligtasan ng ating Panginoon. Tanong, challenge. Mga kapatid, sa panahon ngayon, anong future fear yung pinaka-cancel sa iyo? May takot ba tayo ngayon sa ating kinabukasan? May takot ba tayo ngayon sa ating pamilya? Amen. Di nawawala, di ba? Di nawawala. Sino kaya mapapamasawa ng anak ko? Matino kaya? Maayos kaya? Yan, minsan nagtatanong tayo, pero ang nais ng Diyos, huwag tayo manatili dito sa ganung fear. Dahil kung pinagtiwala natin, dinidibig natin ang ating anak sa Diyos, they will be in good hands. Nasa kamay ng Diyos, di sila pababayaan ng Diyos. Surrender mo kay Lord. Ano ang past shame natin? Yung binabalik-balik lagi sa ating kaaway. Yung past shame na patuloy na inuukil-kil sa atin ng kaaway. Paalala ko mga kapatid, sabihin mo, forgiven na ako. Pag inuukil-kil pa rin yung ng kaaway sa puso at isipan natin na nagiging hadlang yun para tayo manlupay-pay kay Lord, rebuke mo yung kaaway. Forgiven na ako sa mga past na pagkakamali ko. Pinatawad na ako sa mga kasalanan ko noon. At anong problema? Yung feeling mo, hiwalay ka na kay Lord. Naranasan ba natin ang feeling ko, layo-layo ko kay Lord? Ang feeling ko, ang layo-layo ni Lord sa akin. Naranasan ba niyo yung gano'n? Ako lang palagi. Ang kapatid, pagka ganun po, may pilit tayo, parang malayo na si Lord sa akin, hiwalay na tayo kay Lord. Hindi po, yakap ka pa rin ni Lord. Yakap ka pa rin ni Lord. Si Lord na nakayakap sa atin, tayo lang ang ayaw yumakap sa Kanya. Pero kung nalaman, kung si Lord na nakayakap sa atin, mas maganda tayo rin na yumakap kay Lord. Amen.
Ang mundong magaling mag-cancel, pero si Jesus magaling mag-redeem. Kaya yung sasabi na, kasi mga di na nakaway, wala kang future. Binigay ni Lord ang best niya. Yung sinasabi niya, kasi mga di na nakaway, marumi ka pa rin. Sabi ni Lord, ang katotohanan, pinawalang sala na kita. At ang sinasabi ng kaaway, na pinabayaan ka na ni Lord, pero ang katotohanan, walang makakahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Declare po natin, mga kapatid, I am not cancelled, I am chosen, I am forgiven, I am free. Amen. Tayo po lahat ay umuod ng maraming Lord, patawad po o Diyos sa aming kahinaan. Patawad po o Diyos sa aming paulit-ulit na kasalanan. Pero Lord, gaya na nasabi mo, nilidin mo kami. Hindi mo kami papabayaan. At ang lahat ng aming pangailangan ay ibibigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Lord, thank you for the freedom to break the chain of our heart in our souls. Remind us today that we are yours, Panginoon. Kami ay sa iyo. We are loved and most especially, Lord, we are free. Free indeed. In Jesus' name. Lahat po yung magsabi na Amen. Amen. God bless po. At magandang tanghali po sa bawat isa.